So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? O dito po natin makita mga kababayan, tulad sa nangyari ni Tatay Digong, hindi na protektahan ng ating gobyerno ang kanyang karapatan. Yun ang kinakatakutan ni Senator Bato dahil walang assurance na maibigay ang gobyerno para dyan. Walang ibang mag-alaga natin. Pilipinas lang. Batas ng Pilipinas magproteksyon sa ating karapatan pero walang mai-provide para kay Senator Bato o kahit sino man sa atin na hindi sumasang-ayon sa kanilang gusto. Yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayo mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng Alangan, parang na-influensyahan yung DOJ. Parang halos na sumayaw sa tugtog. Hiwalay man sana yung tatlong ng ating gobyerno. Pero alam mo natin, ma-influensyahan talaga yun. Kaya noon dati, ayon dito sa sinabi ni Senator Cayetano, malinaw, pero bakit ngayon malabo? Ginulo kasi. siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. Doon sila sa opsyon, hindi sila susunod kung ano ang nasa batas. Yun ang nangyari kay Tatay Digong. Doon sila sa opsyon. Shortcut, bend the law. ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So, yun lang ang masakit mga kababayan. Wala makapagbigay ng assurance kay Senator Bato. Senator pa yun ha. Paano na tayo mga ordinaryong Pilipino? Ay nako. Okay, skip na po dito tayo mga kababayan. Usapan ho natin dito patungkol dito sa balik tayo sa flood control. So, hanapin natin to. Dito po tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Naku po. Ipipilit sana dito sa chairman na may papirmahan sila na committee report. Tapos kung napapanood nyo doon sa Saganang Mamayan, inuulat yun sinasabi ni Senator Marcolita na paano ka makapag-pirma na kulang-kulang naman yung, wala naman yung mga pinag-usapan nila doon.
O, di ba? Kumbaga, muro-muro. Kung sa akin lang, ha, muro-muro. Wala namang sinabi dito. Kaya, dito to, hayaan natin dito itong sinasabi din dito ni Senator Cayetano patungkol dyan sa committee report dyan sa Blue Ribbon. Yan. Pero live yung threat sa kanya. Sir, yung partial, other issues. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time, big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start, sinasabi natin hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon, ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start, sinasabing may mastermind, pero tinatagpi-tagpi. O, anong nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture? Even sa pilian ng witnesses, in my experience, Alangan, gusto na naman nilang tuldukan doon sa partial. Senator, gusto ni Sen Pinky na hanggang partial na lang. Gusto ni Senator Marcolita na maituloy. Kung hindi napalitan si Senator Marcolita, malayo-layo na sanang narating dyan. Pero nang dahil kay Pinky, ayun. Anong nangyari ng si Pinky? Diba, dinala doon si Gutisa. Hindi man lang pinag-usapan patungkol doon sa pinabit ni Gutisa. Ang pinag-usapan ang notaryo. Tapos yung si Lacson nagdala ng witness daw dyan, resource person daw dyan, yung tinanong na si Pinky yung sumagot. So, ibig sabihin, sinasabi ni mo kanina dito, Senator Cayetano, na seryoso naman yung senador, kongreso, o yung presidente, seryoso. Hindi lahat. Kayo lang ang seryoso dyan. Pero ang totoo, ang committee talaga mismo, yung sa majority talaga, hindi seryoso. Hindi sila seryoso sa gusto ninyo na matukoy kung sino ang mastermind. Seryoso sila kung paano nila ililihis palayo sa mastermind. Nako. ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi. Hindi nga umabot dahil hanapan nila ng paraan na ma-disqualify ang witnesses. Ano nangyari kay Gutisa? Disqualify. Palpak yung notaryo. Sa 18 Marines, ito, nangatanggal to sa trabaho dati dahil anong mga terminong ginagamit nila. May mga witnesses sana na makatulong dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi naman inimbitahan. Pinaimbestigahan lang sa NBI. Paano matuloy? Yung gusto lang nyo, alam ko po, ito si Senator Cayetano, seryoso to. Kung sino talaga
Pero paano yung mga kasamahan mo dyan? Kayo lang dalawa ni Senator Marcolita. Yung ano talaga, natumbok ko. O si Ruben, yung sabihin natin mga maka Duterte na mga senador. Yun lang gustong matukoy para masolusyonan, para masolve yung problema sa korupsyon. Pero yung karamihan dyan, majority, ayaw nila. Gusto nilang malihis. Kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, pina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. Kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi pag na-invite pala yan, credible. Diba? O, secondly, you're taking out the opportunity. Yun ang ginawa nila. Yung 18 Marines, questionable. Si Gutisa, questionable, not credible. Pero si Madriaga, credible. Sa impeachment naman ito ha, kinukumpir lang natin dito itong mga itong mga recycle, mga basura na mga affidavit ni Trillanes, credible. Pero sa 18 Marines sa Kanigutisa at itong ibang mga salaysay ng ni Saldico, iba yon. Iba? At itong si Martin Romualdez, sana imbestigahan. Hindi pa nga napatawag. Pinairal na yung interparliamentary courtesy ni Ping Lacson. Mahirap kasi may interparliamentary courtesy tayo dyan. Hindi ba lang inibitahan? Yun ang kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. To judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Depenso, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Di ba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain. Pero lagi, anyone can attend, anyone can ask, pero ayaw ng chairman. Wala, halimbawa, wala kay quorum. Paano kayo magkapagtanungan? Di wala. Kayo may gusto, agresibo kayo may gusto, Senator Cayetano, pero paano si Pinky? Ayaw niya. Ito lang ang investigador na ayaw mag-imbestiga. Partial, naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the reality, hindi naapektuhan konti, malaki ang apekto dahil gusto ni Marcolita matumbok kung sino ang matatamaan. Pero ang kay Lacson, ilihis para hindi matamaan. tayong nakapokus sa partial, hindi pa nga na-unveil lahat eh. Natural, Senator Cayetano, itutok na si partial para hindi madala doon. Dahil pag hindi itutok sa partial, di madadala doon, di bibistigan, matumbok yung mastermind. Okay man lang sa partial dahil wala mang mastermind doon. Ang andun ay yung mga collateral damage, wala yung mastermind.
kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally. Hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo marami example, if you invited Zaldi Ko, when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Hinintay pa kasi na makaalpas. Hinintay pa kasi na makalayas. Hinanapan pa ng paraan na makalayas para magmukhang malabo. Sinadya to eh. Alam mo mga kababayan, sinadya to. Para yung issue palipat-lipat dito, alam mo natin si Saldico ang may maraming alam. Kumbaga siya pinaka bright. Marami siyang alam. Kaya marami siyang masasabi. At itong mga naiwan dito sa Pilipinas, takot. So hinanapan ng paraan na para maging malambo at magulo. Yun na itong konklusyon. Ito na yung sinasabi ni Senator Cayetano. Nang siya ay nasa posisyon pa, iba yung sasabihin niya. Ngayon na mag-iiwas na siya, iba na sasabihin niya. So ibig sabihin, hindi na to kapaniwalaan. Klarong-klaro na. Pag maimbitahan siya dito sa Blue Ribbon Committee, halimbawa makauwi si Saldico, ayun, hindi na paniwalaan ng komite. Dahil sabihin na, iba na yung tono mo ngayon kaysa dati. So ang kredibilidad mo na ang masisira. Kredibilidad mo na ang susukatin, hindi na yung sinasabi. Kahit sabihin pa natin na totoo na yung sinasabi mo sa bandang huli dahil naipit ka na, Saldico, asipti ka na. Hindi na maniwala sa'yo. Asipti na sila. Hindi na maniwala sa'yo. Ikaw na ang makukulong. Kahit sabihin pa ni mo na si Martin nag-utos, kahit sabihin pa ni mo na si PBBM nag-utos, hindi na sila maniwala, kundi sasabihin na nila, kagagawan mo to, Saldico. Amen. Kung ako sa'yo, Saldico, huwag ka na umuwi ng Pilipinas. Walang mangyari talaga sa'yo na maganda. Mapahamak ka talaga. Kung may makukulong, ikaw lang, ligtas sila. Naku po. Diba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Sinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. Oh, lalo na si Pastor Abante. Naku po. Yung pare, si Padre Plabe. Naku po. Statement. Sir, yung So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. This Yun. Administrasyon ni BP Sara. Sara, the President in 2028. Ano sabi ni Senator Cayetano dito? Ulitin natin. we will
finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro o anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? About Cory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell, or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupinterya natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas ng husto. Pero di ba? Di ba? 23, 24, 25. Pero ang binulat-lat kay BP Sara simula ng 2005. Ngayon lang na administrasyon pag kay Bongbong Marcos 23, 24, 25. Kay BP Sara from 2005 up to 2025. well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding, di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you, we invited Sec Vince, walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it? So it's all about funds of DPWH, lang hindi funds ng sino mang congressman o senate. Basta't alam kong nasa GAA siya. But yung actual details, hindi ko alam. Actually, una kong nakita yan sa internet din eh. Tapos bigla akong tinanong. Tapos we sent people here to look at everything. Yung natapos, etc. Then we interviewed yung gumagawa. Hindi sila empleyado nun. Pero sir, kung anong company? I don't have the details kasi I just did the preliminary. But both DPWH and the local government should have all the facts and everything. Pero people are asking sa why leave the investigation to the DPWH when in fact sila yung nagpabibig kasama yung It's everywhere eh. I mean sa Pasig City, kay Vico meron din, kay Mayor Magalong meron din. So when I say leave it to the investigation, DOJ, Ombudsman, DPWH, and we have a new DPWH. So the people they're investigating are new people, di ba? So it's self-serving for politicians to investigate themselves. But it's katangahan for me not to even ask questions. Diba? So we ask preliminary questions, satisfy ourselves. If we find something deep, then we will ask for whatever kind of investigation. That's why at the start of this, sinabi ko sa lahat, open books, transparent, tignan nyo lahat. And ang request ko lang, sabay-sabay gawin. Para nga hindi yung may tinitignan, may tinititigan. Okay? Thank you everyone. At hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli nating video. Salamat at mabuhay ang bansang Pilipinas.